na. Magkapag-exam siya sa Coast Guard. Ngayon hindi na po siya nakapag-exam. Tapos hindi pa nakabitan ng ipin. Sumali ako ng sinabi ko sa kanya, naka-screenshot na mag-uwi ako ng probinsya kasi sasali ako kaya gusto ko makapagpatayo ng bahay. Nagsali ako dun sa 50,000 na magiging 75,000. Noong una maganda naman, tapos sumali pa ako doon ulit sa 25,000, magiging 32,000. Tapos yung asawa ko sumali sa 5,000 monthly. Ang ginawa namin, hinati-hati namin weekly para hindi mabigat na pagdating ng December sa sahodi namin. Hindi po yun naibigay. Tapos yung anak ko naman sumali din sa Palwagan para Buong makapag-exam pamilya siya. nyo na. Magkapag-exam siya sa Coast Guard. Ngayon hindi na po siya nakapag-exam. Tapos hindi pa nakabitan ng ipin. Dahil wala nang kaming pera. Napagkabit, hindi siya nakapag-exam. Naubos Lahat po. Tapos nabaon pa ako sa utang. Kaya ako lumapit kay Sir Rapid Tulpo. Pangalawang balik ko na to dito. Okay. Kaya baka sakali ako na matulungan ako na makaharap siya at balik ang pera namin. So hindi, kinukontak niya lang ako kapag nalalaman niya na pumunta ako ng barangay. Ganito pinapangakuan niya ako na ibabalik naman daw niya yung pera. Maghintay lang daw ako dahil wala na daw ang pera, ubos na. Okay, teka lang po ha. So, siya po mismo ang lumapit po sa inyo. No po, customer ko po siya, sir. Customer po ninyo. Ganon din po ba sa inyo, mga madam, mga sir? Kilala niyo po ba talaga ito ng personal? Bago pa lang? Hindi po. Sa Facebook. So, sa Facebook niyo lang po talaga siya. Ano yun, nag-chat siya sa inyo? Hindi po, may case po na... Ay, yung mikropono natin. Sir, may case po na nagtanong ako, sa akin po ha, Oo. may time po na nagtanong ako, pero po yung 100K po na ininvest ko sa kanya, ano po yun, sinabi niya po sa akin na kesa nakatago sa bangko, Maring, invest mo na, ipasok mo na sa Ayan yung linyahan talaga nila eh. Opo. Okay? Na hindi raw tumutubo, mabuting ilabas mo na sa bangko, gamitin na lang. Opo. Mas malaki pa yung return. Opo. So, the usual, no? The usual, no? Ilang beses na pong may nakakarating po sa atin dyan. Ngayon, no? Gusto kong malaman kung ano yung ipinangako. Bakit umabot sa milyon-milyon ang nailabas po ninyo, no? Kanina nabanggit ni Madam, parang yung 50,000 magiging 75. So, 50% interest. Sa 6 na buwan Sa po. 6 na buwan po. 6 na buwan pong mag-aantay. Opo, 50% sa in a matter of 6 months. Opo. Okay, so 50% ng 50,000 is 25, kaya 75,000 yung makukuha po ninyo. Okay? Kayo po, ganun din po ba? Opo. Ganun kalaki yung interest na ipinangako po sa inyo? Opo. 100K po ako, attorney, turns to 150,000 within 6 months po. Tapos yung 29,000 plus 29,000 within 3 almost 2 months po. Ang balik is 5,000 po ang tubo or 6,000 mga. Okay, well, una po sa lahat, yung pangako is napakagandang pakinggan. Opo. Okay? Pero curious din ako, Rio, bakit parang ang galing niya na talagang nakonbinsi niya, kayo lang ba or marami pang iba? Marami pa po, Dami niyang OFW. nakonbinsi doon sa kanyang proposal. Si ma'am nga, buong pamilya na nila yung naglabas ng pera. Okay, bakit anong naisipan ninyo na ilabas lahat ng mga milyon-milyon ninyo sa mga taong ito? Sa case ko din po, nainganyo po ako, to be honest po, nakikita ko po yung mga post niya, talagang cash money, nakalatag sa lamesa. Okay, Yan. baka yun na yung pera ni Madam kanina. Hindi po, meron pa po kasi may 700 pa siya, 700 Okay. po sa kanya, may 400,000 yung sa Australia po. Siguro yun po, kaya lang po, hindi po kami nag-isip ng masama sa kanya bilang Nagtiwala na tiwala talaga po. kayo. Opo, opo, sobrang tiwala po namin sa kanya. Yun po ang pinakamasakit. Yes. Ma'am, if you don't mind, gusto po namin malaman pagkano po inabot lahat nung clinic-claim po natin ngayon. Sabi kanina, milyon-milyon. Ma'am, kayo po, magkano po yung nailabas po ninyo dito? Bali sa akin po, Yan, lapit po kayo sa mikropono ha. 63,000 po yun sa akin. 63,000. Yun natitira. Kasi nagkita po kami sa may Baseco Police Station. Doon po nagkausap kami, pero
hindi na po siya ulit bumalik. Okay. Tapos parang nag-deactivate po ata siya ng account. 63,000. Opo, yun sa Ito po ba, nung naglabas kayo ng pera, kasi kanina Ay, sinabi... 68 po. Sorry, 68 po. Kahit papano man lang, siguro sa mga unang buwan, may natanggap kayo or talagang wala? Meron po. Kaya siguro mas nagtiwala pa kayo kasi... Opo. At totoo nga, may natatanggap nga, ganon. Opo. Okay, kayo po madam, magkano po? Nakapagbigay po siya sa akin ng bali 4 months ng 12,500, 12,500. Nung una po maganda naman, itong huli lang po talaga na kung 12,500 kailan ko pa sa kanya na- sinabi na magsasanla po ako ng lupa namin para makasali sa iyo. Saka Nagsanla pa kayo ng lupa? Opo. My goodness. Eh, kung 12,500 in 4 months, di mga 50,000 lang yung 50,000 naibalik niya. Pero magkano po nailabas ninyo? Ang mayroon po akong sinin sa kanya na 39,000, 30,000 at saka yung sa anak ko na 12,000, tapos yung sa asawa ko naman na 5,000 monthly na dapat sasahurin nung November 30 na wala na siyang binigay kahit piso. My goodness. Tapos chinat niya ako na hindi daw matitiway, ibabalik daw niya pero wala na po. Ngayon ba, nagtitiwala pa rin kayo? Hindi. Kayo po, madam, magkano po? Sa akin po, 75K po. Ano Kanina, nung nabanggit po ni Rio, parang yung negosyo is Durabox. Okay? Kasi iniisip ko po, ma'am, ha, kung ang pangako po sa inyo is 50% return in a matter of 6 months, million yan, ibig sabihin, million din yung i-return niya sa inyo, gaano kadaming Durabox yung kailangang mabenta para Hindi lang po iba. May mga So, cellphone madami pa po. pala. Opo. Cellphone, TV. Kayo po, magkano po? Lahat? Iba-iba po kasi yung case namin. Umabot ba ng ganun din? Bali, iba-iba po kasi yung case namin. May umpukan, may paluwagan. So, ang dami. Ito po Tapos, bang mga reinvestment. transactions ninyo in writing? Meron kayong pinirmahan? Merong agreement na nakalagay talaga doon kung magkano yung inilabas ninyo, magkano yung tatanggapin ninyo. Pero parang kanina narinig ko, sa iyo ma'am, wala. Ako po, Paluwagan po. Okay. meron po akong mga katibayan na nagpadala po ako sa kanya ng pera, pati sa Palawan. Okay. Yan po yung, Dito po lahat. Opo. yung screenshot ng mga Screenshot. fund transfer po ninyo. Attorney, ito palang nakatransaksyon nila na si Ann Abrea ay anak daw ng isang barangay Lupon Opo. ng barangay 20 dito sa Manila. Na-try nyo na po Opo. puntahan. Nagpunta na po kami doon, tapos binigyan po kami ng CFA para makapag-file po kami ng kaso Okay. para sa kanya. So pinagtagpo pa kayo. Hindi po pinakita nung nanay sa amin. Show, mate. Nangako po yung nanay na ipapakita po doon sa barangay, kakausapin daw po niya yung anak niya, pero hindi po siya nagpunta doon. Well, ito po ha, ito Rio. I think hindi pa kasi gaanong aware yung mga kababayan po natin na kung meron pong sabina na pinapadala po ng ating barangay at kung hindi po kayo sumunod yun, alam nyo ba pwede kayong i-contempt similar dun sa contempt po ng court? Kaya dito walang inimpose sa kanya na sanction. Attorney, in addition po, meron po kasi lumabas na record, voice record niya or TikTok video po niya na ang sabi po niya na nagsampa kami sa barangay ng kaso, magka-counter na lang po siya. Hindi niya daw po kami sisiputin at hindi niya po kami babayaran. Meron po kaming evidence po doon. Ang ano po kasi namin, kaya po kami nagpunta po ng barangay para po makipag-usap kasi ini-ignore niya po But kami. yun naman talaga ang purpose ng Opo. barangay. Ang barangay ay hindi po korte. Yes po. Doon sa barangay, kaya sinasama yan sa proseso para magtagpo, susubukan na magkakaayos. Opo, yun Diba? lang po talaga ang pakay namin. Kaya lang po, nag-TikTok live po siya, nag-TikTok video, saka po nag-voice record siya, nagpinasa po sa amin ng isang kausap niya na magka-counter siya, magdemanda na lang daw po kami. Kanina nga lang po may screenshot na ang sabi niya, wala naman daw kami napala kahit kahit na nagreklamo kami. Kaya nga sabi po namin, gusto lang po namin siya makausap to be, para malaman po namin kung ano Okay. po talaga. Magandang hapon po, Attorney JB, Berna Fernandez po. Yes po, Chair. Mapagpalang hapon po. Ayan, Chairman, magandang hapon, no? Nandito po sa amin sina Ma'am Julita, Angelita at yung mga iba pa po nilang mga kasamahan. I think nakarating naman na po sa inyong tanggapan, Chairman, yung reklamo Attorney. ng Yes po, Attorney. ang laki pala ng amount na involved dito. Bali, minsan po yan, naabot niya, Attorney, kasi yung unang hearing po niya, nakausap po pa yung mga complainant,
gawa na yung parang sangla paluwagan po yung nangyari. Ayan po, inausap rin namin yung empleyado ng barangay, yung lupon ko po, no? Sabi ko, iharap yung anak niya para magkausap sila ng complainant. Yes, Ang yes. problema po, marami na po kami best na pinapatawag po yung anak. Ang katwiran po ng nanay ay nakatira na po to sa ibang barangay. Ba't yung nanay yung nangangatwiran? Opo, sa ibang And barangay to think na yung nakatira nanay po. is, lupon, dyan sa Opo, barangay ninyo, it goes to show na pati itong mga tao ninyo, parang hindi na nire-respeto ang proseso ng barangay ninyo. Opo. Bali, kausap ko rin po yung nanay, attorney ngayon. Sabi ko nga, tinatawagan kayo ng staff ni Rapi Tulfo, yung ibinigay na contact number ng anak ninyo, hindi makontak para mapaliwanag niya rin yung side niya, yung sa pagkakautang nito sa mga complainants, no? Yes, kasi eto, sabi nila kanina, hindi lang naman daw silang 7 yung nabibiktima dito. Okay? Marami po ulit na pinapatawag ko yung anak, nakatira po ng nanay, ay nakatira ng puto sa ibang barangay. Yung nakatira. Ay, Chairman, pwedeng paki-off muna ng monitor nyo, Chairman, para hindi po mag-feedback. Ayan. Ayan, ayusin lang natin. Ayusin lang yung Opo. linya po, no, kay Chairman Anthony Igos. We are also trying to contact din po, no, yung Manila Police. Kasi kung sinasabi ninyo na hindi lang kayo, pati si Chairman kanina sinabi na milyon-milyon, marami pang Opo. mga iba, mabuti kung imbestigahan natin to ng minsanan para magkaalaman. Opo. Okay? Salamat po. Baka kasi, sa totoo lang kung milyon-milyon at sa dami ninyong mga biktima dito, baka hindi lang din siya ang involved dito. Yung ano niya po sir, sa pag-send po ng GCash, parang buong pamilya po sila. Pamilya po, asawa. Yung sinisendan po ng Nanay. GCash, opo, nanay niya, tatay niya, kapatid, niya. asawa. Yun po, asawa. Yun po ang sinisinda namin ng pera. Iba-iba. Okay. Well, kasi baka nga mamaya magkaroon siya ng deniability na hindi naman siya ang nakatanggap. Pero siya siya naman ang nagbigay ng instruction na dito sa Opo, siya po. account number na ito. Opo. So dapat kung gano'n ang maging posisyon niya, di isampahan niyo silang buong pamilya. Opo. Di ba? Opo. Kung napunta sa kanino, sa nanay, sa tatay, or kung sino man, di dapat yung tao na yan ang magbalik ng pera. Opo. Sa inyo, may binalik ba sa inyo? Wala. Okay. Ayan nga po, Chairman. Chairman po, Anthony. Ito po, no? I think mabuti dito sana, no? Kung nirerespeto nila ang inyo pong tanggapan, magharapan sa inyo. Kasi, I understand, nung lumapit po si na Ma'am Julita, ang Hilita sa amin, ang gusto po lang po nila is makausap kasi sa ngayon, parang tinatakasan na sila. Tony, kasi po nangyari. Kaya nga po hindi na umaaten yung babae. Kaya po inissuean na namin ng certification file action po para mapailan po ng kaso. Kasi una-una sa lahat, pambabastos din po yung ginagawa sa barangay namin. Mas talo yung nanay, kinausap ko po. Yung kausap ko po kanina, tinawagan ko po yung nanay. Kung kaya iharap bukas sa barangay, iharap para makaharap sila ng complainant para mapaliwanag yun yung side niya. Sabi ko sa nanay, kailangan na umarap ng anak mo kasi una-una sa lahat, hindi biro yung nawalang pera na linaw ko ng mga anak mo. Kasi ilang tao to, 8 tao po to na issue namin ng certification file action po, attorney. Yes po. Well, we appreciate po, no, yung efforts po ng ating barangay, lalo na po kay Chairman Anthony Igos. Ito, nag-issue naman na sila ng certificate to file action. Pero nasasayangan lang kasi kami, Chairman, no, doon sa pagkakataon na dyan pa lang sa barangay level, nagkaayos na. Alam naman po natin yung inconvenience, yung trouble na pupunta pa tayo sa korte, maghihiring tayo lahat-lahat. Siyempre, para sana maiwasan, no? Pero siyempre, beyond our control po. Itong nangyaring ito, Chairman, ang sa amin dito, kung talagang hindi po haharap, magsasampa na po tayo ng kaso. Wala daw po kasi kami. Ano na po, attorney. Bukas po, kung sa just in case, Tsaka ano po? tatawagan ko po yung magulang ngayon. Paalam po sinantay ko, bago po interviewin, tinawagan ko siya kanina. Just in case po makausap po ulit yung nanay, kung kaya iharap sa barangay, kukontakin ko yung mga complainant. Kung hindi naman po, pwede na po sila mag-file ng kaso sa korte. Yes po, no? Well, ano yun, ma'am? May binabanggit po kayo kanina? Opo, sabi po niya, attorney, hindi po daw kasi pang barangay yung kaso namin, kaya hindi daw po talaga siya haharap. Okay. Civil case daw po.
Kapag yung ginagawa daw po namin is criminal case, magka-counter na lang siya ng criminal case. Una po sa lahat, no, sino bang nagsabi na civil case lang ang isasampan ninyo? Okay? Kung base sa lahat ng mga transactions ninyo, lahat ng dokumento ninyo, malaman. Kasi i-refer din namin to para maimbestigahan ng NBI or ng pulisya. Kung malaman na is engaging into criminal action, lagot siya. Umaasa lang siya na civil ang isasampay, papahuli natin siya sa criminal action. Tsaka ano po, attorney, excuse lang po. Hanggang ngayon po, attorney, nag-ano pa po siya sa Facebook niya. Parang nanghihikayat pa rin po siya na. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy Okay. pa rin po. Gumagawa pa po siya. Alam nyo naman, sa totoo lang, ang dami na pong ganitong nangyari. Ang dami pa rin nabibiktima. Opo. At minsan, dahil nga nakikita nila na kumikita dito sa mga ganitong transaction, pati sila nag-i-improve. Okay? Kaya po, kung narinig ninyo kanina, ang ginagamit ninyong term is yung investment. Okay? Kasi madalas, ang position ng mga yan is, pag investment, dapat wag kang mag-expect na may babalik sa'yo. Kasi nga, investment, pwede tayong malugi, pwede din naman tayong mag-succeed. In short, merong risk na tinatawag. No? Pero kung nakalagay, kaya tinanong ko kanina kung meron kayong mga nagkapirmahan. Opo, meron. Pero dun sa dokumento, for example, no, na pinagpirmahan po ninyo, nakalagay doon na in this, after 6 months, itong matatanggap mo. Opo. Sinigurado nila, kumbaga, na may matatanggap kang 50%, paanong investment yun? Akala ko ba may risk? Kung sigurado na tayo na may 50% ako na makukuha within this time frame, 6 months, baka yung usapan ninyo talaga is loan, hindi naman talaga investment. Okay? Pero syempre, kaya nga nasasabi ko na minsan gumagaling na rin sila. Okay? Kasi nga, ang dami na rin na-desisyonan po ang ating korte dito. Ngayon, naghahanap na rin sila ng palusot. Yun po yung sinasabi ko. Kaya mainam din na maging maingat po tayo. Okay? Ngayon, kanina nabanggit ko rin na sino bang nagsabi na civil lang? Bakit natin ini-eliminate na pwedeng meron ding criminal liability? Siya po ang nagsabi. Oo. Kasi number 1, Rio, kung para ang isang tao ay mag-engage into investment transactions, kailangan niyo po ng lisensya dyan. Okay? Meron bang pinakita sa inyo na lisensya? Meron po siyang mga, meron po siyang mga permit, DTI, BIR. Hindi BIR. Hindi nga DTI eh. BIR, hindi rin DTI, hindi nga rin barangay or meron ba from at least SEC? Wala po. Na kasi alam niyo po, ang ating pong mga mambabatas, ang ating pong batas na rin po mismo, napansin na dumarami yung ganitong mga insidente. Kaya minarapat natin para na rin maprotektahan ang ating mga kababayan, dapat merong independent entity, ito yung SEC, na mag-issue dapat ng lisensya. Bakit? Kasi bago ka ma-issue ng lisensya, i-check muna nila kung ikaw ba talaga marunong, ikaw ba ay may kakayahan na mag-offer ng mga investment, ikaw ba talaga ay kayang makapagbigay ng returns na ipinapangako ninyo. Kung wala, ba't ka-issuean ng lisensya? Okay? Aside from the fact na kung baka ang dami pang mga ipinangako sa inyo, misrepresentation, tingnan natin. Baka, nasa linya na pala natin. Pasensya na po. Police Lieutenant Red Nick daw, ang Chief Investigator po ng Delpan Police Station 12, Manila Police District. Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes sir, magandang hapon po. Si Police Lieutenant Tigdo po mula po sa Police Station 12 po. Kasalukuyang heavy po ng investigation section po dito sa PS12. Ayan. Sa pamumuno po ng aming Station Commander, Police Lieutenant Colonel Francis T. Balais po. Yes po, magandang hapon po muli, Lieutenant Opo, Nick yes, daw. sir. Sir, Magandang hapon. kailangan po namin ng tulong po ninyo. Kasi Yes, sir, opo. nakarating po dito kay Senator Raffy, mga Yes, sir. insidente na parang pinapalabas daw investment. Yes sir. Okay, pero kahit sinabing investment, pinangakuan naman na meron silang Yes, sir. matatanggap. So medyo contradictory dun sa part na yun. No? Yes. Ang Correct, problema correct. lang po, Lieutenant, Yes, ang sir. dami na pong tao ang nakapaglabas ng kanilang Mm. savings nga eh. Ito, si Madam dito umiiyak kasi isinanla pa niya yung lupa niya. So, Tama ba? Opo. Lieutenant, hindi po, pa raw kasi talaga. natitigil yung ganitong mga transactions yan. Sana Yes, sir. po, no, maimbestigahan po natin itong mga Opo. pangyayaring ito, at kung meron tayong nakikitang liability, sampahan po natin ng kaso, parang di sila Opo. natatakot eh. Opo. Opo. Yes sir. Actually sir, pwede niyo po papuntahin dito sa aming himpilan.
yung ating complainant para magawan po natin agad-agarang aksyon po patungkol sa kanilang mga reklamo po. Yes po, no? Ito po bang mga ganitong klaseng transactions o kaya mga modus, Lieutenant, bago po ba or marami na rin na nakarating po sa inyo? Actually sir, bago sa aming pandinig yan, yung paluwagan scam na yan kung di po ako nagkakamali. Pero ganun pa man, dapat po maimbestigahan natin. Baka mamaya po ay matagal na pong umiiral dito at wala lang po nagreklamo patungkol sa mga bagay na yan. Yes. No, well, actually, ito, Lieutenant, nangyayari na rin ito sa mga ibang mga lugar at ang dami na ring nakarating kay Senator Raffy. Nakakalungkot Ayaw po. lang na patuloy pa rin. So sana, no, sa pamamagitan po ng inyong tanggapan, Lieutenant Nick, Opo. makatulong Yes, po sir. tayo na maiwasan, Yes, sir. maitigil Opo. itong Yes, mga sir. ganitong gawain. Maganda sir, kung makakapunta po ang nagreklamo para matukoy po natin kung sino yung nagpapasimuno niya nung scam na yan, mabigyan ng karapatang parusa at makasuhan po sa husgado. Yes, Para lahat po ng matigil na po involved. yan. Lahat Yes, po sir. mga nandun sa paper trail kung sinong Yes, tumanggap sir. ng mga pera Yes, na sir. yan. Opo. Tama po sir. Isama nyo na yan. Kasi bagaman po ang paluwagan, umiiral na matagal sa ating bansayan, dati po, kumbaga yan ay isa sa mga pamamaraan para makapag-ipon ng isang tao. Pero kung gagamitin na po sa kalokohan at gagawing scam, may karapatang parusa na po yan, attorney. Definitely. Opo, may protection po na ibinibigay ang ating batas. Kaya Yes, maraming salamat po sa inyo, Police Yes, sir. Lieutenant Opo. Red Nick Anytime, Dao, no, sir, sa opo. tulong po Papuntahin ninyo. niyo lang po sa aming hipila ng nagreklamo po para agad po natin ma-action na, sir. Ayan, muli po si Lieutenant Nick Dao, ang Chief Investigator, Delpan Police Station 12 ng Manila Yes, sir. Police District. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Ma'am Julita Angelita, no? I understand, no? Lumapit kayo dito kasi gusto nyo nang makausap. Gusto nyo marinig. Lahat na ginawa ko, sabi ko sa iyo, uwi ako ng probinsya, isasangla ko yung, para makasali ako dun sa 50,000 na magiging 75,000. Tapos, ipupull out ko na sana yung 32,000 ko. Ang sabi mo, pagka i-pull out ko, hindi na ako pwedeng sumali sa iyo. Kaya ginawa ko, hindi ko na lang i-pull out. Hiningi ko na lang sa iyo yung tubo. Pero hindi maganda ang ginawa mo. Pinasali mo pa ulit ako sa umpukan, inalok mo ako. Sinabi ko sa iyo, sige, kay para pang-exam ng anak ko. At saka papustiso niya. Tapos yung 5,000 na monthly pa ng asawa ko, kahit pisong duling, alam mo kung gaano kahirap bago namin nabuo yung 50,000 na yan. Kahit hindi nabuo dahil ikaw mismo ang nagsabi na tama na, wag na akong maghulog. 42,250 ang naibigay ko sa'yo pero wala kang binalik kahit piso, hindi ka... wala. Grabing ginawa mo sa amin. Nilubog mo kami. Yung asawa ko madaling araw hindi makatulog. Sinabi ko sa'yo alas 3 alauna hindi natutulog. Umiiyak kung bakit ginawa mo sa amin to. Alam mo naman na mahirap lang trabaho namin sa Divisoria. Kaya ginawa ko, nagsikap ako pumunta dito kay si Rapi Tulfo. 2 beses natulog ako sa labas, 2 gabi. 2 gabi natulog ako sa labas. Pinagtiyagaan ko. Dinasal ko na makarating ako dito kay si Rapi Tulfo at makahingi ng tulong. Ito na yun. Dapat magbayad ka. Sobrang ginawa mo sa amin paghihirap. Dami mong pinahirapan ng anak ko. Hindi naka-exam. Hindi nakapagpapustiso. Grabe. Grabe nga yung bigat na... Hindi mo alam anong sakit ng ginawa mo sa amin. Mabuti ka nagpakasaya ka sa pera na pinaghirapan namin. Tsaka nagpahilong po. Okay. Yes. Well, Kaya ang anak ko dapat nakapag-exam na noong 20. Hindi nakapag-exam dahil wala akong pera. Yan po mga ma'am, sasamahan po namin kayo sa tanggapan ni Lieutenant Nick Dao. Gaya po ng sabi niya, itutulungan po tayo kung ano po yung angkop na pwede nating i-file na kaso laban dito. At sana, kung nakikinig po si Ma'am Ann, makonsensya naman po kayo. Yun, I believe din, attorney, na hindi lang po 7. Marami, hindi lang kayo. Merong OFW pa po. May mga OFW pa.
Ayan. Kung para po kay Ma'am Ann Abrea, kung nais niyo po ibigay ang inyong panig ukol dito, bukas po ang aming tanggapan. At kami po ay makikinig sa kung ano naman po ang nais mong sabihin para dito sa ating kila Ma'am Julita at Ma'am Angelita at sa mga kasamahan po niya. Okay. Sige po ha. Sa tanggapan po ni Lieutenant Red Nictao, tayo po ay mag-execute ng inyong mga salaysay para maimbestigahan na po ito. Maraming salamat po sa tulong. Salamat Kasi po. Hindi na po namin alam ang gagawin. And maraming salamat din po sa inyo at sa pagtitiwala. Umasa po kayo na tututukan po, lalo na ni Idol, itong mga Yes po. inilapit po ninyo. Sana makarating po kay Sir Tulfo. Maraming salamat. Yes po. Okay. Maraming salamat po, Sir Rapi Tulfo. Maraming salamat din po sa inyo, Attorney Madam. Maraming salamat din po sa kabilang booth time.